Uy, kapag naiisip nyo ang Pilipinas, sigurado ako isa sa unang pumapasok sa isip nyo yung sikat sa buong mundo na Banawe Rice Terraces. Diba? Kumbaga, parang giant green stair sa gilid ng bundok. Nakakabilib isipin kung paano yan nabuo noong unang panahon. So, sa explainer natin ngayon, hihimayin natin yung pinagmulan at pagkakakilanlan ng mga taong gumawa niyan, ang mga Ifugao. Teka, naitanong nyo na ba sa sarili nyo kung bakit Ifugao ang tawag doon sa lugar at sa mga mismong tao doon? Parang napakasinauna at napakatibay pakinggan, no? Hindi lang kasi siya basta random na pangalan na nilagay sa mapa. May napakabigat na dahilan kung bakit ito ang tawag sa kanila. Kaya samahan niyo ako at alamin natin kung saan ba talaga galing ang matapang na pangalang to. Para masagot yan, kailangan muna nating sumisid sa lokal na wika nila. Umpisahan natin sa salitang basehan, pugo. Ayon sa mga linguist at sa kasaysayan, ang ibig sabihin ng pugo ay lupa o burol. Dito pa lang, makikita na agad natin na yung koneksyon nila sa kalikasan ay sobrang lalim. Hindi sila nag-imbento lang ng salita sa hangin. Kinuha nila ito mismo sa lupang inaapakan at binubungkal nila araw-araw. Literally, connected sila sa lupa. Ayan, so may pugo tayo. Paano naman kapag dinagdagan natin ng unlapi o prefix na i? Sa wika kasi nila, kapag naglagay ka ng i sa unahan ng salita, nagiging pananda ito na ang ibig sabihin ay mga tao ng o mula sa. Simpleng rule lang sa lingwahe pero sobrang laki ng impact dito sa pagbuo ng identity nila. Kumbaga, itong maliit na letrang ito ang tulay na tahasang nagdudugtong sa mga tao papunta sa kalikasang nakapaligid sa kanila. So pagsamahin na natin, i at pugo. Ipugo. Ang literal na translation, mga tao ng lupa. Isipin nyo yan ng mabuti. Ipugo, mga tao ng lupa. Ang ganda, di ba? Yung buong identity ng isang tribo nakatali mismo doon sa lupang binibigyan nila ng buhay. Hindi lang siya basta geographic marker, ito talaga yung defining characteristic nila. Ito kung sino sila. Kaso, baka mapaisip kayo, bakit kailangan pang i-highlight na sila ay mga tao ng lupa? Bakit kailangan nilang i-claim yung title na yon? Well, para lubos nating maintindihan yan, kailangan nating lumabas muna sa wika at silipin yung napakayamang mythology at paniniwala ng mga taga-Cordillera. May mas malalim pang kwento rito at nakaugat yan sa kung paano nila nakikita ang buong universe. Ayon kasi sa mga lumang alamat, hinati nila ang universe sa tatlong malilinaw na level o antas. Meron tayong antas 1, yung sky world o mundo ng langit. Tapos antas 2, itong lupa, yung daigdig natin. At antas 3, yung underworld o ilalim ng lupa. Para sa ating mga ninuno sa bundok, ang universe ay hindi lang iisang flat na lugar. Para siyang isang malaking multi-story building na bawat nilalang may kanya-kanyang floor na kinabibilangan. Ngayon, ang pinaka-interesante rito is yung contrast ng sky world at ng lupa. Sa taas, sa sky world, diyang daw nakatira ang mga Diyos, yung mga immortal at makapangyarihang espiritu ng mga ninuno. Hindi sila namamatay. Tapos, tingin tayo sa ibaba, dito sa lupa. Dito nakatira ang mga ipugo, tayo ang mga mortal. So, yung pagtatawag nila sa sarili nila bilang ipugo, pag-amin yan na mortal sila. At way din ito para magbigay ng matinding respeto sa mga Diyos sa itaas. Kumbaga, alam nila yung lugar nila sa universe. At dito mo makikita kung gaano katindi ang mga ninuno natin. Bilang mga tao sa lupa, patuloy silang nagbanat ng buto. Literal na inukit nila yung mga matitigas na bundok para maging parang higanting hagdanan na pilit inaabot ang langit. Ganyan sila nabuhay, ganyan sila nakipagsabay sa kalikasan. Kaya para ma-distinguish yung maiba ang sarili nila sa mga Diyos at Espiritu, kinilala nila ng buong pagmamalaki na sila ay mga tagalupa. Oo, mortal lang sila. Pero in fairness, yung nagawa nila dito sa mundo, walang katumbas. So, timeline check tayo. Paano ba naging ipugaw ang ipugo? Start tayo sa original. Ipugo. Nung dumating ang mga Kastila, syempre narinig nila yung salita sa mga katutubo. Kaso, iba yung pandinig at pagbaybay ng mga Espanyol. Kaya sa mga lumang records nila, naisulat nila yan sa iba't ibang paraan. Isa na dyan ang Yufugo. Nag-evolve na nag-evolve hanggang sa paglipas ng panahon, nag-stick na tayo sa modern spelling na ginagamit natin ngayon, Ifugao. Pero eto yung pinaka-fascinating part para sa akin. Ang Ifugao ay hindi lang basta't pangalan ng lugar, pagkakakilanlan ito, identity. Kasi kung iisipin nyo, karamihan ng mga probinsya sa Pilipinas, ipinangalan sa ilog, sa bundok o sa puno na marami sa area na yon, di ba?
Pero ang Ifugao, iba. It defines the very soul of the people. Kapag sinabi mong Ifugao, hindi ka lang nagde-describe ng magagandang bundok o rice terraces, tinutukoy mo mismo yung mga tao, yung mga masisipag na mortals na humubog sa lupang iyon. Gusto kong i-share sa inyo itong napakagandang quote mula sa source material natin. Sabi dito, "Tayo ay mga panauhin lamang sa lupang ito, inatasang bumuo ng isang bagay na mananatili." Ang lalim, di ba? Grabe! Mula lang sa pangalan nila, ang rami nating pwedeng matutunan. Yung ginawa nilang rice terraces, hindi lang yan simpleng sakahan. It's an enduring legacy. Patunay na tayong mga Ipugoy, kahit dadaan lang tayo dito sa mundo bilang guests, kaya nating gumawa ng masterpiece na tatagal lagpas sa buhay natin. Kaya at the end of the day, yung hinahanap nating sagot, literal, nasa ilalim lang ng mga paa nila. Madalas kasi, di ba, ang daming debate ng mga historians kung saan ba talaga galing ang pangalan ng isang lugar. Ang daming theories, pero sa case ng mga Ifugao, hindi mo na kailangan maghanap ng malayo. Ang kasaysayan nila, ang pagkatao nila, at ang mismong pangalan nila ay nakatanim ng sobrang lalim sa lupa, sa pugo na siyang pinag-uusapan natin mula pa kanina. Kaya iiwan ko sa inyo itong tanong, ano sa palagay mo? Ngayong alam nyo na to, paano nito binabago ang pananaw mo kapag nakikita mo ang Banawe Rice Terraces at lalo na yung mga taong gumawa nito? Nakakabilib isipin na yung wika, mythology at kalikasan ay nag-combine para hubugin kung sino tayo, di ba? Maraming salamat sa pagsama nyo sa explainer na to. Sana na-enjoy nyo at mas na-appreciate nyo ang ating kultura. Huwag kalimutang sumubaybay para sa mas marami pang deep dive sa ating nakaraan. Hanggang sa muli. Kung nagustuhan mo ang kwentong ito, huwag kalimutang i-like ang video, mag-subscribe at i-on ang notification bell para sa iba pang alamat at kwentong bayan. I-share mo rin ito para mas marami pang Pilipino ang makaalala ng kagandahan ng ating mga kwento.